ayan no, yung bad actors daw ng sinasabi ng gobyerno is yung mga employer na nag-hire na turista na pumunta rito at or nandito inside, and they're blaming them, but it's actually not tourist's fault, kundi yung nag-instigate ng program na yon, which is the Liberal government of Canada. Panoorin natin. Intersection ng Massey tsaka Winnipeg. Tsaka ano to Kearney. Parang central din to Magano ka, left ka, parang accessible para sa lahat. Yung parang shortcut. Yan yung ayan. Ito ating electrical grid ng Prince George dyan sa kanan. Yung electricity grid. Ang daming transformer Ito yan, BC Hydro. Sanayan lang. Birds of a feather. Ito yung tayo low income housing. Parang ganun. Yung mga puti na housing dyan. Dito may A&W nagsara Tsaka yung 7-Eleven sinarado na. Kasi marami yatang madaming naging PR, madaming nagtrabaho ng mga Pilipino dyan sa 7-Eleven. A&W pala. Tayo. Grabe. It's gonna be a mess cleaning this up. Yan. Ito. Kailangan hintayin ko yung magdiretso muna itong mga to bago tayo lumiko. Just pray. So, ang daming pagbabago na sa sa immigration sa Canada. Daming cut-off sa 2025 to 2027. Ngayon, ang mga bagong we're looking forward to is yung caregiver program na PR on arrival. Pero wala pa naman siyang wala pa siyang details. Tsaka yung mga pathway, mga temporary residents to PR sa rural community, tsaka francophone community, sa mga malalayong lugar away from big city, right? Ito parang rural din to. Itong Prince George, North BC. So yan, pwede rin siguro dito yung program na yun But I don't know if it's a certain province lang yun. But probably not.
Have a look. Yan. Ang ganda rin yun. Just don't know how it works, pero yung mga pathway. Dati kasi simple lang eh. Dati nga yung mga international students hindi pwede magtrabaho eh. Ngayon lang yun eh, nung after or during COVID data or tapos yan, kay Trudeau lang yun. Sa mga dating government, wala yun. Kaya nagdagsaan lahat dito, pati nga yung mga turista, di ba? Pwedeng makapag-trabaho as long na nandito ka tapos may nag-offer sa'yo ng Lamia. Kaya ang daming naabusadong employer na papupuntahin dito, magbabayad ng napakalaking pera. Tapos yung binayad nila kunwari yun yung sweldo. Pero wala namang trabaho talaga. Andun lang sila nakahintay hanggang sa mag-lapse yung binayad nila. Tapos pwede na sila mag-apply, may points na ata yun for permanent residence. Yun, tinanggal na yun. Kaya ang daming employer din, yun yung mga bad actors na sinasabi ng liberal government, no? Like bad actors nga yung mga yun, pero but they're the ones that initiated the program, so it's their fault, right? It's not the employers. I mean, nakahanap ng loopholes yung mga employers na yun, but you know, they're also responsible for that. But hindi naman dapat fully responsible yun dahil yung ngayon tinutugis nila ang mga bad actors daw sila tong una. So yun lang. Ito pababa to. Grabe yung daming aksidente dito sa intersection na to eh. Ayan. Ayan, update sa ating medical leave. Still in the process. Yung salary continuance. Yung pala no, mayroon palang part doon na fill up ko about myself. Kalimutan ko fill up, kagabi ko lang finilapan. Yung sa doktor, pinalo up ko na, na-fill upan na raw nila. Pero nag-send na yung insurance ng letter na kailangan ko daw mag-send nun. Kaya binasa ko yung package. Hindi naman sinabi kasi ng HR na I have to fill up my part. So, yun. Ayan. Puting-puti na yung hanggang mamaya pa ata to eh. Hindi na ata titila to. Hingi ng wiper. Grabe naman makasunod yung sa mga tailgate yung sa likod. Yan, tayo. Yan, para alam nyo yung buhay dito. Ano pa lang ngayon eh, March, hindi, February. Is it February 19th, Roy? You went skiing, right? Or snowboarding? Yeah. Snowboarding. Why is it? Yeah.